Mga kababayan, isang mapagpalang, umaga at araw sa inyong lahat. So ito 'no, mga kababayan, ang, pag-usapan natin ay, patungkol, dito sa Vice Presidente ng Pilipinas. Tila bang wala tayong Vice Presidente, mga kababayan. Kasi kita niyo naman sa mga nangyayaring sakuna, mga kababayan, ay, hindi natin siya nakikita. So 'yan po yung katotohanan. At, alam niyo ba, itong, Vice Presidente, mga kababayan, kung wala 'tong, kasalanan, eh, di sana humarap sana siya do'n sa mga ginagawang hearing sa may, Congress. Pero ang nangyayari, mga kababayan, laging, bakante ang, upuan ni, Vice Presidente Inday Sara Duterte. So hindi siya dumadalo o hindi siya pumupunta sa kada hearing, mga kababayan. So ngayon, siyempre, ang iniisip ng taong bayan ay meron talaga siyang kasalanan. Alam niyo kung bakit? Kasi hindi siya pumupunta, eh. Hindi alam ng, karamihan kung ano nga ba yung katotohanan. So, para sa akin, mga kababayan, siyempre mapapaisip din ako. Totoo talaga yung mga naririnig natin o itong haka-haka, mga kababayan. O puwede naman natin sabihin hindi na 'to haka-haka, eh, kasi, matagal na pong issue ito hanggang, sa dumating yung, punto na pinagbantaan niya yung, presidente ng Pilipinas at hindi lang, mga kababayan, si Presidente, BBM ang kaniyang pinagbantaan kundi, pati si, First Lady Lisa Marcos at si, Martin, Romualdez, mga kababayan, kung saan ay, talagang, nagbitiw ng mga maanghang na salita. So tulad nito, mga kababayan. Patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romualdez. No joke, no joke. Nagbilin na ako, ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil hanggang hindi mo mapatay sila. And then he said yes. So kita niyo naman ano, sabi pa nga niya, no joke, kumbaga hindi siya nagbibiro, mga kababayan. Talagang, pinagbantaan niya ang, presidente. So natapos na yung, sinasabi nating pinagbantaan, nakalipas ang, ilang araw, ganyan. Muli na naman siya na-interview at, iba na naman yung, kaniyang, sinasabi sa president. Wala daw siya sinabing pinagbantaan, 'di ba? So meron po mga videos, so meron naman patunay dun, mga kababayan, alam naman natin yung, buong katotohanan dun sa pinagbantaan at mga ilang araw ay nagdepensa itong, Vice Presidente na sinabi niya na wala daw, katotohanan. Kumbaga hindi daw totoo na sinabi niya 'yun. So, ano, sino yung nagsasalita do'n, AI? Alam niyo yung mga DDS ano, kung wala talagang kasalanan itong amo niyo, siyempre amo niyo 'yan ano. Kung wala talagang kasalanan, eh, di sana humarap na sa bawat ginagawang hearing, 'di ba? At, siyempre sana makipag-cooperate, mga kababayan. Eh, di ko lang alam o hindi ko lang maintindihan itong mga nasa kabilang grupo, eh, talagang pinipilit nila na wala naman kasalanan itong Vice Presidente, eh, yes, tama yung Vice Presidente na wala daw kasalanan, eh, ayaw nga dumating o ayaw nga pumunta dun sa ginagawang hearing. So, paano tayo mga kababayan nakakasigurado na walang ginagawang, mali siya itong, Vice Presidente na 'to? So, sayang lang yung boto natin. Kumbaga ibinoto natin siya bilang, pinakamataas na o pangalawang pinakamataas na leader sa bansang Pilipinas, 'di ba? Eh, dapat siya yung ating tularan, mga ganyan. Eh, hindi mga kababayan, eh. Kasi hindi dapat tularan yung kanyang ginagawa, eh, 'di ba? Alam naman natin kung ano yung, ginagawa nitong, Vice Presidente na 'to. At nandun naman sa bumabatikos lagi sa mga o bumabatikos sa presidente, mga kababayan, kasi ganyan, hindi naman daw sa presidente yung mga naglalakad na yan. So, alam nyo, ginagawa nilang fake news o nagpapakalat sila ng fake news para mapaniwala yung taong bayan na madali mapaniwala. Alam niyo yung ibig kong sabihin. Yung mga taong doon lang sila lagi nakabase sa mga kababayan natin na nagpapakalat ng fake news tulad ditong nasa kabilang, area o kampo na ang gusto nila is pakalat sila ng fake news para sabihin sa taong bayan, ay parating sa taong bayan na ganito, negatibo, di ba? So wala pong katotohanan yun na si BBM ay gano'n, mayroon daw sakit. So wala po yung mga kababayan. Doon naman sa mga sinasabi nilang hindi naman daw, kumbaga hindi naman daw nagbibigay ng supply itong president. So hindi niyo ba nakikita, mga kababayan, yung kada balita, no? Papansin naman natin na meron na pong iba't ibang area na binibigyan ni BBM ng tinatawag na supply.